Sige po. Ang aking pong Bible reading ay nasa Romans chapter 12. Ito po yung aking mga natutunan dito ng mga striking sa akin sa last video po ng ating Bible survey. Sa aklat po ng Second John, yung sinasabi ni Apostol Juan na tayo ay manghawak o yung mga sinulatan niya ay sinasabi niyang manghawak sa katotohanan ng tamang turo at doktrina patungkol sa ating Panginoong Hesus na siya nga po ay Diyos na nagkatawang tao at nung siya ay nandito sa lupa bilang tao, siya ay buong-buong tao. Kaya pwede natin siyang tularan, siya ay nabuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito at naging masunurin. Tayo rin po ay inaasahan ng Panginoon na sumunod sa kanyang mga pinag-uutos sa tulong at kapangyarihan din ng banal na spirito. And sabi nga doon, ang pag-ibig at ang obedience ay hindi magkahiwalay, ito ay magkasama. And so, sa mga nagkiklaim na mahal ang Panginoon, ang pagsunod sa Kanya ang talagang matibay na pruweba nito. Sa third John naman po, yung sa buhay ni Gaius, na natutuwa si Juan na ang taong ito na tinuturing niya anak ay na lumalakad sa katotohanan. Nag-strike sa akin doon yung sabi ng ating tagapagturo na wala dapat tayo bilang mga tagapanguna, may mga tinuturuan, ang ating dapat kasiyahan ay yung makita silang lumalakad sa katotohanan. Sabi pa doon, do not imitate what is evil but what is good. At ini-encourage ni John si Gaius na patuloy na sumuporta sa mga manggagawa, sa mga naghahayag ng tamang mabuting balita. Nakita ko yung pagiging katawan ng iglesia dito sa sulat niya na ito na may mga kinakasangkapan ng Panginoon para humayo at mangaral. Kabahagi rin ng pagpapalaganap ng mabuting balita ay yung pagsuporta sa kanila at yung kung ano mang pwede nating magawa, maitulong ayon sa kapasidad at yung kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay dapat po nating gawin para lalong may palaganap ang mabuting balita. Ayun po, napakagandang halimbawa po para sa akin. Sa Jude naman ay yung sabi doon si Jude dapat ay susulat para sa patungkol sa kaligtasan pero binago niya ito dahil may mga bulaang mga nagtuturo na pumasok sa iglesia. Ano po? Nakita ko dito yung una yung pagiging aware and mindful ng ni Jude na nakita niya yung pangailangan ng iglesia. Hindi niya lang sinulat kung ano yung parang sa tingin niya ay maganda, kundi inaddress niya talaga kung ano yung pangailangan. And throughout the scriptures nga, sa pag-aaral natin simula sa New Testament, well, kahit sa Old Testament naman, patuloy na inaatake talaga ng mga kampo ni Satanas yung turo na tama. Ano po? So, kung si Apostle Paul ay sinasabi niya na dapat tayong mag-ingat sa mga bulaang mangangaral, si John, ganun din. Hanggang kay dito kay Jude, ano po? This is, wala pang 100 taon pagkatapos ng ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit o sa kanyang kapanganakan pagdating dito. 100 years ay marami ng mga nagdi-distort ng turo ng ating Panginoon, ng aral ng mga apostles na po. Kaya ganun nakita ko yung kahalagahan talaga dito ng pag-aaral, pagsasaliksik, paghahanap talaga sa katotohanan, yung pag-iyak talaga sa Panginoon na maunawaan natin yung mga aral na ito ng Panginoong Hesus at ng mga apostol. Kasi kung paanong dinidistort na ng kaaway, wala pang 100 taon, ang aral na ito ay ilatag ng Panginoon at ng mga apostol. Paano pa sa panahon natin? Ang daming taon na lumipas. Well, nakikita naman po natin sa pag-aaral natin, kitang-kita natin talaga na yung turo ay talagang patuloy na pinagugulo at inaatake ng kaaway na pinapasukan ng kamalian. Pero tayo po bilang mga mananampalataya ay sinasabihan na hindi lang maghanap din to defend, actually to defend the true faith, ang sabi doon dito Defend means alam nating depensahan, alam nating ipaglaban kung anong katotohanan.
So para sa akin po bilang pastor, bilang nangangaral, bilang nagga-guide, nagtuturo sa iba, nagbibigay ito sa akin ng responsibilidad na kailangan kaya ko yung pagtanggol ng aking pananampalataya. Hindi lang sa ano to yung parang makikipag-away. Meron akong dapat kaalaman talaga kung paano ko ipapaliwanag at tatayuan yung pananampalataya. Mahalaga yung tapang, mahalaga yung boldness, pero I think mas kasama dapat nun yung ano din right understanding of the Word of God. And sa Revelation, eto po, dati, nahihirapan akong maunawaan yung aklat na ito. Talagang puzzle ito para sa akin. Pero, na-remind ako dito sa video na ito ay sinulat para sa mga ordinaryong mga mananampalataya nung panahon nila. Maaring itong mga to ay mga slaves, mga fishermen, mga ordinaryo lang. Pero sa panahon natin, parang pinapakita o parang sa mga nagtuturo, sinasabi, parang kailangan meron kang degree, mayroon kang scholar ka. Pero hindi ganun yung intended na purpose ng Panginoon kung bakit ito binigay ang mga kapahayagan na ito kay Apostle John. So, nakakailangan lang talaga dito ng una, pagpapakumbaba sa Panginoon at tamang espiritu, yung tamang nagtataglay tayo ng banal na spirito na siyang greatest teacher natin para maunawaan po natin ito. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord through reading the Bible, the entire Bible, over and over again, kasama yung guidance ng pag-aaral dito sa TBTI. Unti-unti ko pong naunawaan at nabigyan ako ng glimpse sa mga katotohanan na katago sa aklat na ito. Lalo po nung napag-aralan namin yung patungkol sa eschatology, luminaw talaga sa akin yung patungkol sa aklat na ito ng Revelation. So, sana po kung nais nyo talagang matutunan o gusto nyo ring madagdagan yung kaalaman dito sa Revelation, abangan nyo po yun, yung eschatology. Nakita ko sa aklat ng Revelation, this gives hope, pag-asa para sa atin na namumuhay dito na sa katuwiran, kahit mahirap, pero meron tayong pag-asa dahil alam natin darating ang Panginoon at may dala siyang gantimpala at gagantimpalaan niya yung mga nabubuhay sa katuwiran. Ganon din naman, it gives fear sa mga nabubuhay ngayon sa wickedness. Pero sana nga, sa pagbabasa ng aklat na ito ay hindi lang magitsil ng takot, kundi ng pagsisisi at pagbabago, pagtalikod sa kasalanan, pagbabagong buhay. Nakita ko rin po, napansin ko dati ako noon, na-stuck ako sa pagtatry na i-interpret ang aklat na ito. Pero nakita ko hindi lang yun ang mahalaga kundi ang aklat na ito ay binigay ng Panginoon para sa atin ngayon sa iglesia para tayo maghanda na maging qualified sa pagiging kasama ng paghahari ng Panginoong Yesus dito sa kanyang walang hanggang kaharian. Dapat hindi maalis sa akin yung goal na yon. Dati kasi parang ang gusto ko lang maunawaan at ma-explain sa aking sarili yung revelation, pero yung paghahanda, yung intended purpose ng aklat na ito ay namimiss ko. In conclusion po, salamat sa Panginoon sa Bible overview na ito. It was a blessing for me. It's a great guide for studying the Bible. Para sa akin po, napakalaking biyaya ito at pagpapala sa atin para lalo nating maunawaan ang Biblia. Sa mga mangaral, napakalaking blessing din po ito kasi parang nabibigyan na tayo ng outline sa mga preaching natin at meron na rin tayong guide. Most importantly po, nagpapasalamat ako sa Bible overview na ito kasi mas lalong malaking tulong ito para mas makilala ko ang Panginoon, maunawaan ko yung kanyang salita, yung kanyang plano, yung kanyang pamamaraan, and higit sa lahat yung makapaghanda sa buhay na walang hanggan by applying what I have learned and what I will learn from the scriptures. So salamat po sa Panginoon sa Bible survey na ito. And nawa nga po kagaya ng sinasabi ni Sister Rosie kanina, ito ay hindi lang manatiling kaalaman kundi maipasa rin natin sa iba at maging buhay natin pong lahat. Praise the Lord. Tayo po ay mag-picture. Pa-open po ng inyong mga camera. Ready po. Pa-open po ng mga camera. Ayan si Brother Lottie, Sister Eden, si Ate Mera po, si Brother Irving. Ito yung ano na po natin to, last picture para lang naman sa first try. Ready po. One,
2, 3. Yan. Ang una sa ating ginawa ay yung ating overview ay makikita nyo buong Biblia ito. Kung pasisimulan natin mula doon sa paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay, napakaganda ng kanyang plano, pero na-interrupt ito ng kagagawa ng kaaway. Nagdala ito ng malaking problema sa sangkatauhan, lalo na sa tao, yung pagbibigay daan sa tukso ng Diablo ay nagdala talaga ng kaguluhan. At nandun na rin ang pangako ng Diyos na remedy sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, pero ipinapakita rin yung kanyang mga judgments. Sa Genesis pa lang ay tatlong malalaking paghatol na ginawa ng Diyos. Yung sa panahon ni Noe, panahon ni Lot, at doon pa sa Tore ng Babel. Nauna yon sa panahon ni Lot. And then, makikita natin ang plano ng Diyos na i-restore ang paghahari niya rito sa lupa sa pamagitan ng Israel. Pero nagkaroon ng failure. Diyan ay muling gagawa ng hakbang ang Diyos sa panibagong pakikipagtipan na yung remedy na nabanggit doon sa pagkakasala ng tao ay magtuloy-tuloy at dumating na ang Panginoon, magkakaroon siya ng bagong breed ng tao. Ito ang kanyang iglesia. Ito ay either Israel o kaya ay mga Hentil. Malala ko lang mga kapatid na dito talaga ang problema ay kasalanan at makita naman natin na lahat ng panahon ay nandun ang problema. Nagkaroon ng problema sa Israel, ang Panginoon ay nagkaroon ng kanyang iglesia, pumapasok pa rin ang problema na katulad ng ipinapakita ng Revelation chapter 2 and 3, yung kanyang iglesia, seven churches, ay nandoon na yung malaking problema. At sa mga sinulat ng mga apostol, makikita talaga natin yung mga problema. Malala ko lang dito yung panahon na ang Panginoon ay nagre-rebuke sa mga religious leaders. Dapat din nating tandaan pala na ang mga pinili ng Diyos sa Old Testament ay parang kung paano ang Panginoon ay anino ni Moises, ay ang iglesia rin ay parang resemblance o may pagkahawig sa takbo ng Israel na kung saan ay maraming pagkakataon na talagang kailangan nila ng disiplina ng Diyos. Sa Matthew 23, makikita nyo yung mga rebuke ng Panginoon sa mga religious leaders. And then later on, ay makikita natin sa chapter 24 yung babala, hindi na lamang sa mga Judaismo, kundi yung paulit-ulit niyang sinasabi, they will come in my name. They will come in my name and they shall deceive many. Tatlong beses na binanggit ito ng Panginoon sa Matthew 24 na nangangahulugan talaga na dapat ay bigyan ng pansin. So hindi po lumabas lang itong mga bagay na ito sa ating kapanahunan. Actually, nagiging pabaya lang ang mga nagsasabing mananampalataya. Yun ang problemang malaki ng mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Pero nabanggit naman na ninyo talaga yung ugat ng problema ay yung mali-mali na paraan ng pagiging born again. Malala ko yung sinabi ni Pastor Jason na totoo naman yon. Pag mali yung pundasyon, sira na lahat. Basahin nyo ang Psalm chapter 11 verse 2. When the foundation is destroyed, what can the righteous do? Pag ang pundasyon ay nasira, talagang sira. At alam natin na yung born again experience ay pundasyon ng Kristyanismo. Mahalaga yung bagay na yan. Ngayon, mga kapatid, lahat ng mga isinulat ng mga apostol na ito ay pagpapaalala na sana ay maging maayos yung ating pananampalataya, yung ating buhay. Yun naman ay makikita natin sa mga paalala ng mga apostol sa kanilang mga sulat
bagamat hindi para sa atin ng diretsahan, ay makikita natin na tama yung sabi ni Solomon na paulit-ulit lang ang mga nangyayari sa mundong ito. Yun ang isang bagay na kung ano yung mga nangyari sa panahon ng mga Israelita, nangyayari na rin sa ating kapanahunan. And God has to stop all these things. At yan na yung makikita natin sa aklat ng pahayag. Makikita nyo na talagang ang Diablo ay kinounterfeit niya lahat ng aspeto ng Kristyanismo na kung hindi tayo maging maingat, ay tatangayin talaga tayo. Ang problema ng mga Kristiyano sa kapanahunan ito ay hindi pagiging mahigpit. Parang pag nakarinig ng alam nyo kasi mga kapatid, ramdam ko naman kahit kayo pag nagsasalita kayo, parang ako rin ay nararamdaman ko rin na parang sobra yatang higpit. Pero hindi mo naman maiaalis na totoo naman yung mga sinasabi nyo ng mga error sa ating kapanahunan. Hindi natin maiaalis yon. Hindi lang ito nakikita ng marami dahil sa kanilang kapabayaan. Pero kung titingnan natin talaga, katulad ng sabi ko, lahat ng mga sumulat, lalo na dito sa New Testament, at lalo na sa mga sinulat ng mga apostol, bagamat pinasimulan ko doon sa mga sinabi ng Panginoon na tendency ng mga huling araw na ito, makikita natin ito sa mga sinulat ng mga apostol na talagang papasok ng grabe ang kamalian. Nagpasimula ng magulo ang mga mananampalataya at nakikita natin ito. Lahat ng mga aklat na pinagdaanan natin ay nandoon ang mga problema sa iba't ibang klase. Merong mga personal, merong mga pangkalahatan, merong malalalim na kailangan talaga isuriin sa pamamagitan ng tamang aral. Nakita natin ang lahat ng ito. At alam natin na ang problema talaga ay nakakalimutan natin na ang Diablo, siya ang Diyos ng sanlibutan sa kasalukuyan. Na sinabi ng 1 John 5:19, He controls the entire world. Sabi ko nga lagi sa amin, naniniwala ba talaga kayo na kinokontrol ni Satanas ang buong mundo? At ang Diyos naman ay hindi nabigla dito, hindi siya parang walang malay sa nangyayari. Alam niya ang lahat ng ito, nagbigay siya ng mga babala sa mga mananampalataya. Ang problema ng mga mananampalataya, bukod sa napasok ng mga maling aral na naging pabaya at ayaw pumuna at ayaw mapuna, ay nagiging pabaya sa kanilang mga napapakinggan. Yun ang isa sa nakikita kong malaking dahilan. Nakalimutan natin ang isang katotohanan na katulad ng sabi ko, Satan controls the entire world. He deceived the entire world and he will continue to do so. He is there to destroy. Yun ang talagang sadya ng Diablo. He came to steal, to kill, and destroy. Pero bakit tayo nagiging pabaya? Bakit parang masama ang loob natin pag nagsasalita ang iba sa kamalian? Ramdam ko rin naman po yun. Ako man sana, ayaw kong magsalita, ayaw kong ma-involve sa mga usapin. Gusto ko na lang sanang manahimik. Sabi ko, may edad na rin ako. Kaya lang pagka ini-steer ka rin ng Espiritu ng Diyos, hindi mo talaga may aalis na talagang sabihin yung katotohanan. Isa pang bagay ay ingatan natin kung bakit nakakapasok ang mga kamalian sa mga mananampalataya. Bukod sa napasok tayo ng maling pundasyon, yung born again experience, nandiyan na yung pasimula ng selfish ambitions, self-centeredness, puro yun naman ang naging problema talaga ng tao nung una, kahit sa langit kay Satanas, yung pagiging self-centered, nag-ugat lahat noon yung mga nagawa niyang laban sa Diyos. So likewise sa atin ngayon, kapag tayo ay naging sentro natin ang ating mga sarili, nandun ang selfishness, nandun ang pride, sama-sama na lahat ng ito at nawawala tayo doon sa tamang landas. Pero alam natin na meron tayong pag-asa. Lagi kong maalala yung sinabi ng 1 Peter 1:13, Set your heart fully in the grace of God that will be given you
in the coming of our Lord Jesus Christ. Ang biyaya ng Diyos ay nakalaan sa atin. Patuloy na mahalaga ang pagpapakumbaba. Aminin kung tayo nagkakasala sa Panginoon. Alisin ang pagiging ipokrito, yung pagkukunwari. Yun ang mga naunang tinalakay ng Panginoon. At maganda itong ating natutunan dito kahit Bible survey lang, nandoon talaga na ipinapakita yung mga personal application ng mga ito at naway patuloy tayong mahubog doon sa nais ng Diyos ang Christ-likeness. Diyan na lang po, magandang gabi sa bawat isa. Balik na ako kay Pastor Joseph.